yung ating mga Christmas box or pang Noche Buena. Kasi Mocha, ayaw ko naman na magpapasko katulad nung naranasan namin ng nanay tatay ko, wala man lang kaming mabunot na maihahanda. No? Siyempre, mahirap ang buhay. Pero ayoko yung maranasan ng mga pamilyang Manila. Kaya salamat naman sa Diyos at sa taxpayer at sa ating mga empleyado ng lungsod. Napagtagumpayan natin na magawa ng paraan 746,000 plus families in the city of Manila. Gano'n na tayo karami. Lahat kayo, mayaman, middle class, mahirap. Bawat pamilya may matatanggap na pang Noche Buena package. Ito po siya. Ayan. Kahit papano, may mapag-ahari mo ng tayo, maitatabi nyo na yan. No? At least, o ako sa inyo, yung ibang produkto dyan, pwede nyo tirahin ngayon, pero yung ibang produkto dyan, itabi nyo na, para na kahit papaano, meron tayong mapag-ahari mo ng Noche Buena. Ngayon, ito ay per family, not household. Sabihin, maaari sa isang bahay, 3 pamilya, 3 set. O pagka pinagsama-sama mo na yan, ano na yan? Piyesta na. I'm happy for you, mga batang Maynila. Salamat sa Diyos. Sabi nga natin lagi, Mocha, do your best and God will take care of the rest. I'm happy na walang magugutom sa Pasko, sa Noche Buena, sa lungsod ng Maynila. Ito, Christmas 2025 ng buhay natin. Thank you very much. Hindi ko lang binisita, Mocha. Yan, nakikita mo. 1/3 pa lang yung nakikita mo. 1/3. Kasi nakapwesto na yan sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Now, Mocha, as we speak, it's being delivered already. Yeah. And kanina, mga 2:00 pasado, no, the moment I visited it in the morning, dineliver kagad ng MTPB, engineering, at DPS sa mga barangay. At naka 31 barangay kagad tayo in a matter of few hours kaninang 2:00 at umaabot sa 56,216 families kagad ang tinamaan. Ngayon, may payo ko sa mga barangay chairman. Mapapansin mo, Mocha, wala tayong pinili. Kalaban, kakampi. Sabi ko nga sa inyo, pinatawad ko na kayo lahat. Wala akong, wala yan. Let's move on with our lives. What I'm saying now is that mga chairman, mga barangay official, dumating na sa inyo. Halimbawa, naglanding na. At lahat ng listahang isinabmit ninyo, wala akong binago. Kaya nga nagulat ako sa numero . Pero magkaganon pa man, kung ano sinabmit ninyo na listahan, tinugon ko yung numero. Kaya ang pakiusap ko lang, tangan na natin. Ibigay kagad natin. Huwag na natin maghintay ng ilang araw at may personal pang petsa. Ibigay nyo kaagad pag dumating na sa barangay ninyo. Kasi hindi natin alam, baka yung ilan dyan wala pang tanghalian. Wala pang hapunan. So the moment matanggap natin, ibigay kagad natin. Yun lang pakiusap ko mga chairman, mga barangay official. Natutuwa naman ako yung iba, aral na aral naman sa atin, ang ginawa nila, talagang binigay kagad. Hindi pa ako nananawagan ngayon, dahil kabisado naman nila tayo, yung iba, binigay kagad. Base doon sa sinabmit nilang lista, nang walang kakaba-kaba. Kasi nung nakaraan yata, mukhang halos sumasakit ang ulo ng mga barangay chairman, na yung listahan nila tinabas ng kalahati. Yung iba kalahati, yung iba 3/4 lang. Kaya na problema yung mga barangay official. Ngayon, wala kayong kakaba-kaba. Kung ano yung sinumitin ninyo, yun ang dadalhin sa inyo. Kaya, ulitin ko pakiusap ko. Huwag na po kayo magantay ng ibang araw o ng ibang oras. Total, kapitbahay nyo lamang ang bibigyan ninyo.
Kami naman po, ito, habang nagkukwentuhan tayo, baka itong 56,216, nasa 100,000 na to. Kasi hindi po titigil, as much as we can, whether Saturday o Sunday, i-deliver yan ng MTPB, ng engineering, at ng DPS. Pagpasensyaan nyo na yung nakayanan ko, ay talagang pinilit ko lamang na, ayoko kasi na may nakanganga sa oras ng Noche Buena. Maliit lang po yan, pero sa dami naman po natin, 746,000 plus, almost 750,000 na pamilya. Mayaman, middle class, mahirap. Bawat bahay, kung ilan man ang pamilya, yung dami ng pamilya ang bibigyan. Salamat sa Diyos. Wow. Actually po, boss, nakatanggap na rin yung nanay ko. Uy, Oo, talaga? oo. Hindi mabilis yung barangay. Maaga. Shoutout pala sa Barangay 350. Oh, Kay tama. Chairwoman Epleda at sa Oh. mga kagawad natin dyan. Napakasipag po nila. O di masipag yung inyong barangay. Opo. Marunong siya dahil siguro kabisado niya yung ugali natin. Kaya lang naman pwede maghintay ang tao pag alaws tayo. Pero pag andyan na, binibigay nila agad na. Wala nang pabukas, kahit gabi. Kahit yung mga sulat-sulat sa atin. Natutuwa ko yung mga konsyal, dinideliver, kinakatok sa bahay. Deliver nyo na yan. Ay, may sakit yan eh. Basta pag meron, arya. Pag wala, steady lang kayo dyan sa Gedli. Pero may mangyayari. Yan naman, pinagpapasalamat ko sa Diyos. Pagkamat talagang sukdulan. May tampipi ba yun? Wala nang laman yung pitak. Pero salamat sa Diyos. Nakaraos na. Tapos, after nyan, susunod ko naman dyan, may konti ako. May munting regalo ko Yun. sa mga senior citizen naman. Hindi pa pala ito yun. Iba pa yun. Yung binigay natin mga corn beef sa barangay official, iba pa yun. Ito na yun. Pangkalahatan na to. Tapos meron pa ako special sa mga senior citizen. I love you. Mahal na mahal kayo mga lolo at lola ko. Nako. Sige, ikaw naman na Mocha. Yan nga po, Yormen, At talagang hindi po tumitigil na bisitahin po ang ating lungsod. Nitong December 2 nga lang po ay dinalaw po tayo ni Miss Universe 2025 third runner-up na si Atisa Manalo. Dito po sa ating tanggapan. Yes. Si Miss Kasi Atisa. ang tangkad niya, na? Oo nga, gusto ko pa Grabe. matanong 6 plus. Ewan ko, basta kami ni Vice Mayor at saka ni Vice Mayor at saka ni Crystal Bagaching, nanliit kami, sabi ko. Talagang hindi tayo napakain ng star. We're very proud of you, Atisha, and I wish you all the best, and I hope you go around the country and inspire our youth today, our countrymen. Especially a lot of people, marami ngayon struggle or struggling, na mga kababayan natin. But congratulations to Miss Atisa Manalo, Miss Universe 2025 third runner-up. Ang kagulo mga pegsi ko. Ang mga akla. Tuwan-tuwa sila, nakakita nila si Atisha at ang City Hall at ang taong bayan. At umikot pa sila. Thank you, congratulations, Atisha. Ito po, Yorme, isa po sa malapit sa inyong puso ang tulungan po, lalo na yung mga bata na may malubhang sakit at naging successful nga po ang first pediatric liver transplant sa PGH noong November 18 kasama si UP-PGH Director Gap Legaspi. Yes, yan salamat sa Diyos, kung maalala po ninyo, nung araw, nung first term ko, ako po yung nag-birthday at ako yung nag-conduct ng fundraising. At saka, yung mga pinagmomodelan ko, nag-model ako kahit mayor ako. But I never received any single cent
sabi ko lagi, basta idiretso nyo sa PGH. Basta umabot yan ng more than 30 million plus donation. At yun ang nagamit nila Director Gap Legaspi at mga doktor at espesyalista ng PGH to conduct today. I mean this year, after 3 years, after 4 years, successful po yung first liver transplant para sa mga batang may sakit na biliary atresia. Ito ay mahal. Marami tayong pinadala na sa India niya, sa Taiwan. In fact, last week, mamaya i-report natin, may pinadala na naman tayo sa India. Pero ito successful. Ibig ko sabihin yan, through the leadership of Dr. Gap Legaspi ng UP PGH Manila, at yung ating mga doktor, nurses, and all other medical frontliners. Next time around, baka dyan na tayo magpa-opera. Yung binabayaran natin 2 milyon, 1.5 million, o 3 million para sa biliary atresia na pinadadala natin sa abroad, ay baka dito na natin gawin. So, God bless all of you there in PGH. Very successful. Binisita ko yung bata. Thank you very much sa Director Gap Legaspi. Ang PGH po ay national government. Pero ang local government of Manila working hand in hand dahil maraming magagaling at espesyalista na nasa loob ng PGH na siyang katulong natin. Thank you very much and congratulations. Hindi na po yan, Yorme. Patuloy po ang inyong pagtulong sa mga pasyente. Nagbigay nga po kayo ng 5,480,324 na tulong sa 11 pa po na pasyente. Yes. Yan yung mukhang binabanggit ko a few minutes ago. Yan yung mga ooperahan sa abroad. Yung iba naman ooperahan sa heart center. Yung iba naman ooperahan sa iba't ibang ospital. These are life-threatening operation and transplant. At masaya naman ako nung ginagawa natin yung kaagapay sa distrito, which nakita mo, di ba? May natatagpuan tayong mga pasyente na kailangan ng biyakin or mag-transplant. I'm happy for them. Yung nag-average yan, 800,000 isa, 700,000. Kanina, may pinatakbo na naman tayo worth about 6.2 million pesos. Meron doon mga 1.2, 800, 300,000. G2G, G2I, at saka again doon sa India. Tapos may isa akong binabantayan. Ako, sana magtagumpay, no? Yung transplant ng isang batang nanay na nakita ko na may anak na 3 years old na taga Sampaloc. I heard that yung bata ay opera sa December 12. We'll see. I-update ko kayo mga kababayan. So, antabayanan po ninyo. Basta kami, yung sulat nyo ninyo, tutugunan namin, yung pinapadala natin sa mga konsehal, plus yung sa kaagapay natin na instant, at plus yung sa kaagapay natin na mga ganitong klase ng life-threatening situation. Basta may awa ang Diyos. Kahit po talagang gipit tayo, mabuhay lang. This is, naalala mo ka, lagi ako nagsasalita. I don't care and I don't mind spending millions of peso sa isang tao. Mabuhay lang siya. And I'm happy that maraming buhay na nailigtas. So good luck po sa mga pamilya na ooperahan. We're praying that God will intervene and save your loved ones. Baka ano ba yung maging matagumpay yung ating operasyon nila. Opo, Yorme. At kaugnay nga po rito, nung Sabado, November 29, yung kaagapay program naman po sa District 5 at 6. District 6. Oo, naku, kulang-kulang 2,000 yan. May mga sakit, mga bata, matanda. Yan yung sinasabi ko na dati-rati, ang taong bayan, lalo't yung may mga pangangailangan, hinahanap ang gobyerno. In fairness naman na baka sakali sila kay barangay chairman, kay kagawad, kay konsehal, o kay vice mayor, o kay mayor, may even national government. No? Ito kasi yung kaagapay program natin na baligtad ito. Gobyerno ang naghanap sa kanila. And we try to give solution instantly doon sa mga pangangailangan. Pinag-iingat ko lang yung mga babae,
Mocha, kayo, mag-iingat kayo ha. Siyempre, di ba, nakakausap kong personal yung pasyente. Marami ako nakakausap, Mocha. Ito, for the past months, marami ako nakita, puro breast cancer. Masyado siyang talamak, sakit, no? Meron na tayong mammogram sa ospital ng Maynila. Wala pong gastos yun. Ibinili ko po yung mga makina na yun para po sa inyo. Gamitin nyo nang wala namang bayad. Para yung early detection, lalo na sa mga kababaihan. Kasi talaga nagugulat ako. Siguro, out of 70 na maalala ko, mga 50 breast cancer. Chemotherapy, saka yung radiation, saka yung chemo na top capsule, meron na palang ganun ngayon. Kaya mahal, 800, 1,000. Pero yan, magkaganon pa man, pinagpapasalamat ko sa Diyos at mga taxpayer ng Maynila, o dyan po napupunta naman yung inyong mga binabayad na buwis sa mga nangangailangan natin may sakit. Matanda, bata, nanay, tatay. At yan po, wala pong pinipili yan. Mayaman, middle class, mahirap. Kasi hindi mo na alam yan kung sino may kaya sa buhay. Pero lahat yan ay instant na tinutugunan yung kakailanganin. Maintenance, yung regular na medicine. Kasama natin dyan si Vice Mayor Chi at mga konsyal natin sa ating mga distrito. Yan, Yorme. Ito nga po, nung nakaraan may mga nagkokomento, ito good news. Dahil nga po, ang allowance para sa May at June ng mga guro ay naibigay na. Kasi ang mangyari dyan, di ba, sa dami ng obligasyon na iwan sa atin, nabawasan ko na ng 1 buwan yung luma. Nakakita ko, remember, yung nakasingil ako ng 120 million pesos sa B. Brown. Na-report naman natin dito. Minabuti kong unahin yung bawasan yung iba at dagdagan yung pagkukulang ng pamalang lungsod ng Maynila sa ating mga minamahal na guro.